Hack Story presents. Palabasin mo ako rito! Amelia! Hindi ako baliw! Bulalas ni Dr. Jones Vega sa kanyang asawang si Amalia Vega. Jones, this is the price you need to pay. Sa lahat ng sakit na itinulot mo sa akin. Sagot naman ng babae. Amalia! Kailan mo ba ako mapapatawad? Saan ba ako nagkulang sa'yo? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa ko para sa pamilya natin? Pati nga sarili kong anak, itinaboy ko na ng dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sagot naman ng doktora. Akala mo ba, hindi ko alam na pinapahanap mo ang anak niyo ni Clarita? Hindi ako tanga, Jones. Bakit mo gagawin ang bagay na yun? Paano kapag nahanap mo na ang anak mo sa ibang babae? Paano na ako? Paano ang anak nating si Stacy? Naiiyak na tanong ni Amalia sa kanyang asawa. Amalia, bakit hindi mo maintindihan? Anak ko rin ang anak namin ni Clarita. Hindi ko nga nakitang lumaki ang batang yon, Amalia. Nais ko lang naman siyang makilala. Pagrarason ng doktora. Makilala talaga? Para ano? Para kapag makilala mo na ang anak mo kay Clarita, iuuwi mo siya sa pamamahay natin? Para may kahati na si Stacy sa pagiging anak niya ni Dr. Jones Vega? Ganon? Hindi ako tanga, Jones. Napatulo na lamang ang luha ni Amalia. Amalia, it's not what you think. Mabubulok ka rito sa ospital ng mga baliw, Jones Vega. You'll pay for what you've done to me. Napangising wika ni Amalia. Hanggang kailan ko pagbabayaran ng isang kasalanang hindi ko naman sinasadya? Amalia! Tanong ni Jones na may luha sa kanyang mga mata. Habang buhay, mahal kong asawa. Habang buhay mong pagbabayaran ang kasalanan mong nagawa sa akin, naiintindihan mo? Amalia! Hindi mo pwedeng gawin to sa akin! Guards! Nurse! Hindi ako baliw! Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito sa institusyon! Hindi ako baliw! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to! I'm the great Dr. Jones Vega! Isa sa pinakamagaling na cardiothoracic surgeon! Ako ang may-ari ng San Aurelio Medical Center! Hindi niyo ako pwedeng ikulong! Sigaw ni Dr. Jones. Hinila kasi siya ng 2 guards na may malalaking katawan habang ang isang nurse ay tinuturukan siya ng tranquilizer sa katawan. No! Amalia! Parang awa mo na! Sigaw ni Dr. Jones. Sorry ka na lang, Jones. Mabubulok ka dyan sa kulungan ng mga baliw. Hiyaw ni Amalia sa asawang doktora. Ang kataksilan ang siyang makasisira sa isang pamilyang pinagbuklod ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Pero sapat bang dahilan ang kataksilan ng iyong asawa para gumawa ka ng isang masamang bagay na tuluyang makakasira ng inyong pagkatao at ng buong pamilyang meron ka? Mga kaibigan, isa na namang kakaibang kwento ang handog sa inyo ng Hack Story. Isang kwento na sana'y kapupulutan ng araw ng ating mga tagapakinig. Ang kwento sa buhay ng isang dating masaya at matatag na pamilya na masisira sa isang hindi sinasadyang pagkakasala. Ating tunghayan ang pagpapatuloy ng ating kwento. Napakabaho naman ng matandang yan. Guard! Itaboy mo nga yan! Anong klaseng ospital ba to? Mas lalo tayong nagkakasakit nito eh. Maarting wika ng isang mayamang babae, si Trina, na nasa Triad Center ng San Aurelio Medical Center. Pasensya na po, ma'am. Lolo, hindi po allowed rito ang manghingi ng barya. Sa labas na lang po kayo ng ospital. Pakiusap ng guard sa matanda. Masama ang pakiramdam ko, iho. Nahihilo ako. Kailangan ko sana magpa-check up. Sagot naman ng matanda. Magpa-check up o humingi ng pagkain? Look at yourself.
Ni consultation fee na pambayad sa doktor. Eh wala ka nga siguro. Tapos magpapacheck up ka? Anong ibabayad mo? Mayabang na bulalas ni Trina. Ining, may pera naman ako ritong pambayad sa doktor ng ospital. Hindi ako pulubi. Ay nahihilo lang talaga ako ha. May alta presyon kasi ako at hindi ako nakainom ng gamot ko. Paliwanag ng matanda kay Trina. Whatever! I told you, old man. Ipapakaladkad kita palabas. Wala naman akong masamang ginawa sa'yo, iha. Bakit ganyan kang magsalita? Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. Nakakaistorbo ka sa mga pasyente, especially me. Nadidistract ako. Nandidiri ako kapag nakakakita ako ng kagaya mo. Nasusuka ako sa amoy mo, old man. Ni hindi ka man lang yata naligo bago nagtungo rito. Galing ako sa trabaho ko. Nahilo na ako kaya nagtungo ako dito sa ospital na ito. Hindi na ako nagbihis ng maayos, iha. Guard, ano ba? Palabasin mo to! Nagmamaktol si Trina sa guard. Si Trina ay pamangkin ni Madam Amalia Vega na may-ari ng San Aurelio Medical Hospital. Mayaman na sila ngayon sa tulong ni Amalia at lumalabas na ang kanilang tunay na masamang ugali. Kahit na pinagtitinginan na sila ng mga nandoon ay wala pa ring pakialam si Trina sa mga ito. Ma'am, lumipat na lang po kayo ng ibang upuan para hindi nyo makatabi si Lolo. Nakapila din pala siya para magpa-check up. Magalang na wika ng guard. Anong sabi mo? Upuan ko to, palilipatin mo ko? Tatawagan ko si Tita Amalia. You're so stupid! Pati itong patakaran ng ospital nyo na kailangan pang dumaan sa triads bago ako maasikaso ng inyong doktor. Hindi nyo ba ako kilala? Asik na tanong ni Trina sa guard. Sorry po talaga, ma'am. Pero sumusunod lamang po kami sa protocol ng ospital. Paliwanag ng guard. Shut up! I'm sick of hearing all this nonsense from you. Makikita mo. Banta ni Trina sa guard. I'm sorry, ma'am. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Mabilis na tinawagan ni Trina ang kanyang tita Amalia na may-ari ng ospital. Isusumbong niya ang ginawa ng guard na ito. Hindi niya talaga matiis ang amoy pawis na matanda. Idagdag pa ang madungis na itsura nito kaya mas lalong nanggigil si Trina. Sinisipon kasi siya at inuupo kaya kailangan niyang magpa-check up. Pero nawindang siya kanina matapos sabihin sa kanya ng guard na kailangan niyang dumaan sa triads. Noong una, wala naman sanang problema yun. Nagbabaka sakali siyang ang crush ng doktor ang mag-check up sa kanya. Ngunit nairita siya nang makitang matandang amoy pawis na naupo sa katabing upuan niya. Hindi matanggap ni Trina na sa high status na meron siya ay mapapabilang lamang siya sa mga taong pumipila sa triads bago makapasok ng ospital. Mayaman na sila ngayon dahil sa tulong ng kanyang tita Amalia. Hindi niya akalain sa loob ng 7 taon ay hindi man lang nag-ibang patakaran ng San Aurelio Medical Center na ngayon ang tita Amalia niyang namamahala ng ospital. What did you say? Gulat na tanong ni Amalia sa kanyang pamangkin. Pinapasok ng guard ang isang mabahong matanda sa loob ng triads para pumila. If I know, manghihingi lang ito ng pera sa mga pasyente. Mas nakakatakot kung may nakakahawa itong sakay tita. Sumbong ni Trina. Napahilot na lamang sa sentido si Amalia na nagmamadaling tumawag sa head ng security ng ospital. Inutusan ni Amalia ang head security na palabasin ang pulubing nasa triads. Ito ay nakakasira ng maganda at sosyal na imahe ng kanilang ospital. Walang nagawang security guard matapos siyang utusan na palabasin ang matandang nasa labas. Nakadama naman siya ng awa para sa matandang ito pero wala siyang magagawa. Isa lamang siyang security guard na nangangailangan ng trabaho para mabuhay ang kanyang pamilya.
Napaupo na lamang sa gilid ng ospital ang matandang lalaki na wala nang nagawa hanggang sa hinimatay na lamang ito sa kanyang kinauupuan. Ay hala, hinimatay naman ang matanda ang pinalabas ng guard! Bulalas ng isang babae. Di ba sinabi ni Lolo na magpapacheck up siya? May iba kasing tao rito na masyadong mapagmataas. Nakakita lang ng mahirap, akala niya sa sarili niya langit. Ani naman ng isang babae. Ako bang pinariringgan mo? Tanong ni Trina na nakataas ang boses. Imbis na magtalo kayo, tulungan niyo na lang ako. Tumawag kayo ng doktor. Saway ng lalaki sa tatlong babaeng nagtatalo. Ma'am, hinimatay yung matandang lalaki na pinalabas niyo kanina. Ani ng babae na nagmamadaling pumasok sa loob at lumapit sa isang babaeng naka-assign sa triads. Nawindang ang babae. Sa naging tugon ng nurse, sinabi kasi nitong hayaan na lamang ang matandang lalaki dahil yun ang utos ng head nila. Anong klaseng ospital to? Hahayaan niyo na lang ang matandang walang malay na nakahandusay sa labas? Hindi makapaniwalang bulalas ng isang babae. Oo nga, grabe naman kayo. Ani naman ng isa pang babae. Bakit? Kayo ba ang magbabayad ng medical fees na matandang yan? Kaano-ano nyo ba yan? At concern kayo? Kayo magbabayad ha? Natatawang wika ni Trina. Pero natahimik ang dalawang babae. Wala din naman kasi silang pera na pambayad sa medication ng matanda. Kaya kahit nahahabag sila sa kalagayan ng matandang lalaki ay wala na silang nagawa pa. Samantala, sa loob ng ospital, tuwang-tuwang mga nurse at ilang doktor, isang pasyente ang nailigtas nila matapos biglang atakihin sa puso. Napuno ng papuri si Dr. Lira Santiago sa kanyang katapangan para iligtas ang may edad na inatake sa puso. Sinabi kasi ng isang doktor na may hawak ng kaso nito na wala ng pag-asa ang matanda. Ngunit matapang na iginiit ni Lira na kaya pang isalba ang critical condition ng matanda. Nagkagulo pa nga noon sa pagitan ng mga kabataang doktor na kasamahan ni Doc Lira at sa mga doktor na may edad na at matagal na sa San Aurelio Medical Center. Congratulations, Doc Lira. Grabe, ang galing ng ginawa mo. Hindi ko naisip na pwede palang ganun ang paraan. Tinutukoy ni Bob ang pamamaraang ginawa ni Lira sa pag-opera sa pasyente. Isang cardiothoracic surgeon si Doc Lira Santiago. Nagtapos siya ng kanyang kurso sa ibang bansa at pinag-aagawan si Doc Lira sa mga ospital nang dahil sa kanyang maganda at magaling na credentials. Ang iba pa nga ay tinatawag siyang miracle doctor. Habang maraming humahanga sa kanya ng mga doktor at kasamahan ay hindi maiwasang may mga doktor namang tinubuan ng inggit at paninibugho para sa butihing si Lira. Anything is possible, Doc Bob. Basta sa ganitong sitwasyon, kailangan natin ng presence of mind. Bakit natin susukuan ang ating pasyente? Gayong sila nga sa mga sarili nila ay nais pa nilang mabuhay. Sagot naman ni Lira. Ang yabang talaga ng Lira na yan. Kabago-bago niya rito sa ospital. Kung umasta parang kung sino. Saan pa lang yun? Irap naman ang malditang doktor na may edad na. Siya ang doktor na may hawak ng pasyenteng iniligtas ni Lira. Natawa naman ang isang head nurse na may edad na sa inasta ng doktor na si Madison. Halos kasabay niya lang kasing pumasok noon sa Aurelio Medical Center. Nauungusan ka ba, Maddie? Pang-aasar ni Nurse Leila sa doktor. Shut up! Naiirita ako sa mga taong masyadong pabida na kagaya niya. Sagot naman nito. Pero kahanga-hanga ang katapangan at galing niya, Amadi. Di ba nga? At sinukuan mo ng pasyenteng yun? Ina-advise mo na nga yung family na iuwi na lang nila sa kanila ang pasyente. Ani naman ng anesthesiologist na si Doc Randolph. Shut up, Randolph! Wala kang karapatang asarin ako. I did my best sa pasyenteng yun. It's just that your best isn't enough, Madison.
Wala sa kalingkingan ni Lyra ang best mo. Pigil na tawang bulalas ni Leila. Pinagkakaisaan niyo ba talaga ako, ha? Nakapamaywang na sambit ni Madison sa nagtatawa ng kaibigan. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Maddie. Siguro, mas tamang tanggapin mo na lang sa sarili mong may mas higit pa sa'yo ngayon dito sa ospital natin. Isang kakaibang talento at naaalala ko sa kanya si Doc Vega. Ani ni Randolph na napahimas sa kanyang sentido. How dare you? Para ikumpara si Doc Vega sa babaeng yan. Batang-bata pa lang si Lyra. Habang si Doc Vega is the best among the best. Hiyaw ni Madison. Sayang nga lang at maagang nag-retire si Doc Vega. Hindi na lamang pinansin ni Lyra ang mga naririnig sa mga kasamahan. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga ito. Mas mahalaga sa kanyang bawat buhay na kanyang naililigtas. Nagunat ng mga braso si Lyra at napahikab. Matagal-tagal din bago niya natapos ang isang critical surgery na yon sa matandang pasyente. Hinubad niya ang kanyang gown para lumabas sa opisina niya. Kailangan niya ng pahinga at kailangan niyang umuwi ng bahay. Sigurado siyang nag-aalala na sa kanya ang kanyang ina. Palabas na si Doc Lyra nang mamataan ang nagkagulong mga tao sa labas ng ospital. Ang iba'y nakikiosyoso, samantalang nakatanaw naman ang iilang pasyente sa loob ng triads na nagbubulong-bulungan. Anong nangyari, Manong? Tanong niya sa isang guard na nangangalumbabang nakatanaw sa nagkakagulong mga tao sa labas. Ang mga mata ng guard ay namumula at tila nais maiyak habang nakatitig kay Lyra. May matandang lalaki kasi ang magpapacheck up sana. Nireklamo ng mayamang babae na pamangkin ng may-ari ng ospital, Doc. Kaya pinalabas ko. Malungkot na sagot ng guard. What? At bakit mo yung ginawa, Manong? Hindi makapaniwala ang tanong ni Lyra sa guard na si Philip. Ayun ho kasi ang utos ng head guard at utos ng management ng ospital na palabisin ng matanda. Hindi pa natapos ng guard ang sasabihin. Patakbo nang lumabas ng ospital si Doc Lyra. Nilapitan ng matanda at nilapatan ng first aid ng isang lalaking pasyente din ng ospital. Anong nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Lyra. Hinimatay siya, Doc. Matapos pinagtabuyan ng management nyo. Sagot ng lalaki na tumulong sa matanda. Manong Philip, tulungan niyo ako. Dalhin natin sa emergency si Manong. Inatake ito ng alta presyon. Utos ni Doc Lyra sa guard na nagmamadaling lumapit sa kanya. Doc Lyra, mahigpit na ibinili ni Madam Amalia. Nailabas ang matandang ito. Malungkot na sagot ng guard. Nahalata ang takot sa mukha. What? Anong klaseng ospital ito? Gayong may tao sa labas na nangangailangan ng tulong? At wala lamang tayong gagawin? Lalo ako, Manong Philip. Doktor ako at responsibilidad ko ang magligtas ng buhay. Kaya ipasok mo siya sa emergency ngayon din. Matapang na saad ni Doc Lyra sa gwardya ng ospital. Sinabi na ng may-ari ng ospital na ilabas ang matandang yan. Sino ka para sumuway sa utos ng may-ari ng ospital? Doktora ka lang. Matapang na saad ni Trina. Sinamaan ang tingin ni Lyra ang babaeng may matalas na dila. Hindi na lamang sumagot pa si Lyra. Napapansin niya kasing nakakakuha na sila ng atensyon ng mga tao. Nagmamadali namang kumuha ng stretcher ang iilang guards sa utos ni Lyra at dinala nilang matanda sa emergency room. Pero bago pa man makapasok ng emergency room si Lyra, hinarang siya ni Trina. Hindi mo ba ako kilala, ha? Hindi ka ba natatakot na matanggal dito sa trabaho? Walang pambayad ang matandang yan. Ani ni Trina na saksakan ng yapang. Napataas ang kilay ni Doc Lyra. Kanina ka pa. Ako ang magbabayad ng medical fees ng matanda. Wala akong pakialam kung sino ka. And remember this, sa oras na may masamang mangyari sa matanda dahil sa pangaharang mo para magamot siya, kakasuhan kita.
Labag sa karapatang pantao itong ginagawa mo. Kahit ikaw pa ang may-ari ng ospital na to. Itinulak ni Lyra si Trina sa tabi at nagmamadaling pumasok sa ER. Nahintakutan naman si Trina sa sinabi ng doktor na kaharap niya. Hindi niya kilala ang doktor na yun, pero napakatapang nito at hindi man lang natakot sa sinabi ng guard na utos ng may-ari ng ospital. Doon napansin ni Trina ang masasamang tingin ng mga tao sa kanya. Dahil sa kagagahan mo, viral ka ngayon! Irap ng babae, sabay muling maupo sa upuan. Ano ibig mong sabihin? Tanong ni Trina. Masyado kang mayabang. Kaya sikat ka na sa social media, pati na ang may-ari ng ospital nyo. Kung noon, sikat ang San Aurelio Medical Center sa galing ng mga doktor dito. Ngayon naman, sikat na kayo sa kasamaan ng pag-uugali nyo. Ani naman ng babae. Kinabahan si Trina na nagmamadaling tiningnan ang kanyang cellphone. Hindi nga pala niya napansin kung sino ang kumukuha ng video, pero mabilis na kumalat ang kanyang video. At ang ginawa ng management ng ospital sa matanda, umaniyo ng maraming pambabatikos mula sa mga tao, iba't ibang komento at halos lahat ay galit kay Trina, lalo na sa management ng ospital. Naitikom na lamang ni Trina ang kanyang bibig at nagmamadaling nagtungo sa opisina ng kanyang inang doktor na si Madison. Mabilis na isinumbong niya si Doc Lyra sa kanyang ina. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magpapacheck up ka? Hindi ka na sana dadaan pa sa triads. Bulyaw ni Madison sa kanyang anak. Kasi naman, alam mo namang matagal ko nang gusto si Doc Bobby. Kaya kapag nasa triads ako dadaan, may posibilidad na siyang maging doktor ko. Paliwanag naman ni Trina sa kanyang ina. At gagawa ka talaga ng eksena sa ospital? Kapag nakarating ito sa tita Amalia mo, tsaka kung masasabon na naman tayong dalawa nito. Sumbat ni Madison sa kanyang anak. Wala naman sanang problema kung hindi lang pakialamera yung doktor na yon, ma. Believe me. Nag-aalala lang naman ako sa kikitain ni tita. Prestigious sa buong bayan ng San Martin ang family hospital natin. Nag-aalala lang naman ako sa reputasyon ng ospital. Kapag may nagreklamo sa amoy pawis na matandang yun, tsaka halata namang wala siyang pambayad. So what's the matter? Reklamo pa ni Trina sa kanyang ina. Tingnan mo kung sinong doktor ang sumuway sa utos ni Amalia. Dito ka lang sa office ko at huwag ka munang lumabas. Baka naroon pa ang taong bumabati ko sa'yo kanina, okay? Ma, may nag-upload ng video kanina sa labas ng ospital. Kuhang-kuha ang mukha ko. Nakakahiya. Anong gagawin ko? Nag-aalalang tanong ni Trina sa kanyang ina. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Amalia ang tungkol sa pangyayaring ito. May connection ang tita mo sa cybercrime. Kaya ipapatanggal natin ang video na yon. Okay? Ani naman ni Madison sa kanyang anak. Natakot ako kanina sa sinabi ng doktor na yon, ma. Ang lakas ng loob niyang suwayin ang utos ni tita. Titingnan ko. At akong bahala sa'yo. Yes, ma. Ma, nasan pala si Doc Bobby? Nakangiting tanong ni Trina sa kanyang ina. Malamang, naroon yan sa office niya. Nakairap na sagot naman ng kanyang ina sa kanyang anak. Nagmamadaling nagtungo si Madison sa emergency room. Maraming tao ang naroon at nakikiosyoso sa kalagayan ng matanda. Layla, kumusta ang matandang pulubi na ipinasok sa emergency room? Nailigtas na siya, Doc. Pero hindi pa siya tapos suriin ni Doc Bob at ni Doc Lyra. Magalang na sagot ng nurse kay Madison. Lyra, utos ni Madam Amalia na huwag ipasok ang matandang yan dito sa ospital. Sumbat ni Madison nang makapasok sa loob ng emergency room. Bakit? Dahil sinabi ng anak mo na walang pambayad ang matanda? Hindi niya sinabi ang buong katotohanan kay Madam Amalia. That's her prejudiced judgment. Kaya hinimatay sa labas ng ospital ang matanda. Doc Madi, ano kayang mangyayari sa ospital natin kapag malaman ng buong taga San Martin ang ginawa ng anak mo sa matandang ito?
Hindi kaya mababatikos tayo sa buong bayan? We tend to save lives, but because of your daughter's lies to Doc Amalia, ay napalabas ang matandang nangangailangan sana ng serbisyo natin. Sumbat ni Lyra sa may edad na doktora. Alam ni Lyra na masama ang ugali ng mga ito. Halos hindi siya makapaniwala na gagawin ito ng management ng San Aurelio Medical Center sa isang taong nangangailangan ng kanilang tulong. Ano kayang gagawin ni Doc Amalia kapag masisira ang ospital lang dahil dyan sa mga ugali niyong hindi makain ng aso? Lyra, hindi totoo yan. Ginugulo ng matandang yan ng mga pasyente sa triads. Pagrarason ni Madison. Pero hindi yan ang nakita at narinig kong sinabi sa akin ng guard, Doc Madison. Taliwas ng sinabi ng anak mo, mayroon din tayong monitor. Pwede mong tingnan kung sino ang nagsisinungaling. Natahimik si Madison sa sinabi ni Lyra. Nang gagalaiti talaga siya sa babaeng kaharap. Pero may punto naman ito. Sa oras na mapapahiya ang ospital sa insidenteng ito ay hindi lamang si Trina ang malalagot kung hindi pati na rin sila. Naawa si Lyra sa matanda. Gising na ito kanina at halatang may demensya ito. Hindi nito kilalang pamilya, pati na ang pangalan ay nakalimutan din. Nakatulog itong muli matapos painumin ni Lyra ng gamot na nagpababa sa blood pressure nito. Nalaman niya mula sa mga tao sa labas na palaboy-laboy sa kalye ang matanda at humihingi ng pagkain. Walang sino man ang nakakakilala rito. Siguro dala ng mainit na panahon kaya tumaas ang presyon ng dugo nito. Sa pamamahay ni Amalia Vega ay nanggigigil ito sa nakitang video sa labas ng ospital. Alam niyang masama ang ugali ng pamangkin pero hindi niya ito papayagang dungisan ang pangalan ng ospital na matagal niyang iniingatan. Hinintay niyang mag-inang Trina at Madison na dumating. Kahit kailan ay sakit talaga ng ulo ang mag-inang ito dahil sa kabobohan. Kung hindi niya lang binili noon ang diploma ni Madison sa medical school ng kanilang bayan, hinding-hindi ito magiging doktor. Mabuti naman at narito na kayong dalawa. Explain! Why did you do it, Trina? Inis na tanong ni Amalia sa pamangkin. Tita, hindi ko masikmura ang matandang yun. Nakakasuka ang amoy niya. Reklamo ng dalaga. So you're trying to use me for your nonsense? Mabuti na lang may utak yung Dr. Lyra Santiago na yon. Kundi dahil sa kanya, napapahiya ng buong ospital sa kalokohan mo, Trina. Kung may ubot-sipon ka, bakit hindi ka nalang tumawag sa mama mo? At dumaan ka pa talaga sa triage? Sobrang gigil talaga ni Amalia sa kanyang pamangkin na hindi man lang nag-iisip. I'm sorry, Tita Amalia. Hindi na mauulit yun. Nakayukong wika ni Trina kay Amalia. And you? I heard from Leila na pinag-iinitan mo si Dr. Lyra Santiago. Napabuga ng malalim na hininga si Madison. Nakarating na pala kay Amalia pati ang ganitong kaliit na bagay na nasa loob ng ospital. Masyadong pabida ang Lyra na yan. Kaya hindi ko mapigil ang sarili kong manggigil sa kanya. Nasa critical stage ng matandang yun. Wala na akong magagawa doon. Pagrarason ni Madison sa kanyang ate na si Amalia. But she saved your patient. Halatang napag-iwanan ka na talaga, Madison. You knew yourself. Kung ano lamang ang kapasidad na meron ka compared to Doc Lyra Santiago na isang tinitingalang cardiothoracic surgeon mula pa sa ibang bansa. Hindi mo ba alam na nakapila sa listahan niya ang mga malalaking ospital dito sa Pilipinas? Maswerte nga tayo at taga rito siya sa San Martin. Kaya dito niya nais magtrabaho sa ospital natin. Napapailing na lamang si Amalia sa kanyang kapatid. Alam niya kung anong nararamdaman nito. Alam ni Amalia na sobrang naiinggit ito kay Dr. Santiago. Sa kabila ng pagiging baguhan nito, ay hinahangaan na ito ng mga kasamahan. Sinuswerte lang naman siya. Hindi swerte ang tawag dyan, Maddie, kundi kakayahan. May kakayahan siyang wala ka. Kaya itigil mo na yung pagiging inggitera mo.
Mawawalan tayo ng magaling na doktor kapag ipinagpatuloy mo yan. At saka, siya ang papalit kay Jones. Simula nang mawala si Jones, ay nawala na rin sila ng magaling na doktor. Maagang nagretiro sa ospital ang kanyang asawa matapos naging unstable ang pag-iisip nito, o mas tamang sabihing minanipula ni Amalia ang pagiging unstable ng isipan ni Dr. Jones. At may dahilan siya sa ginawa niyang yun. Isang dahilan na mas nakabubuti para sa kanilang lahat. Samantalang pagod ang katawan ni Lyra na nakahiga na sa kanyang kama. Naalala niyang singsing kanina na nasa kamay ng matandang pulubing tinulungan niya. Kinuha iyon ni Lyra para kumpirmahin ang kanyang pagdududa. Hello, Diego. Nakumpirma mo na ba? Anong klaseng singsing yun? Tanong ni Lyra sa kaibigan niyang nasa NPI. 2 tao lamang ang may ganoong singsing sa bansa, Lyra. Customized ang singsing na yon sa isang sikat na designer. Ang singsing na yon ay pag-aari ng pinakamagaling na doktor ng San Martin, si Dr. Jones Vega at Dr. Clarita De Silva. Hindi nakapagsalita si Lyra sa itinura ni Diego. Tama siya, ang singsing na yon ay pag-aari ng mga magulang niya. At tama siya kanina na ang matandang pulubi sa labas ng ospital ay ang amang si Jones Vega na matagal niya nang hinahanap. Si Dr. Lyra Santiago lang naman ang anak ni Jones Vega sa isang magaling na doktor na si Clarita De Silva na matagal nang namatay matapos ang isang trahedya. Trahedya nga bang matatawag yon o sinadyang trahedya? Ang pagkakasunog ng apartment na tinitirhan nila noon ang tumupok sa maraming tao sa kailaliman ng gabi, kasama ang mga magulang ni Diego. Napunta sila noon sa bahay ampunan at inampo ng mag-asawang Santiago na walang anak ang 2 bata. Dinala sila ng mga ito sa ibang bansa. Doon nag-aral ng medical school si Lyra. Sinundan ni Lyra ang yapak ng inang si Clarita at ng amang si Jones Vega. Habang si Diego, hindi binagong apelyido ay kumuha ng criminology. Sa pagbabalik ng dalawa sa San Martin, ay kaagad nilang binuksan ang kaso noon ng arson sa apartment na ikinawala ng maraming buhay kasama ng mga magulang nila. Nalaman ni Lyra na matagal nang nagretiro ang kanyang ama at nasa ibang bansa. Pero walang nahanap na record si Lyra tungkol sa kanyang ama na lumabas sa ibang bansa. Kaya hinanap niya ito sa bayan ng San Martin. Lyra, may lead na ako sa arson na nangyari noon. Pagbabalita sa kanya ni Diego. Let's talk pag-uwi mo rito sa bahay, Diego. Natagpuan ko na ang aking ama. This is good news, Lyra. Hintayin mo ko dyan. Kumain ka na ba? Hindi pa ako kumakain eh. Nakangiti si Diego habang pinapakinggan ng lahat ng request na pagkain ng kaibigang si Lyra. Pititang katawan ni Lyra at siya lamang ang nakakaalam na grabe ito kung lumamon. Mahilig din ito sa pagkain. Siguro dahil lagi itong pagod sa pagharap ng maraming pasyente. Idagdag pa ang magkatuwang nilang pag-iimbestiga sa nangyaring sunog noon sa kanilang tinitirhan. Sa mga sumunod na araw, walang nakakaalam na ang matandang pulubing iniligtas ni Lyra ay ang founder ng San Aurelio Medical Center. Tanging si Lyra lamang ang nakakaalam. Itinago niya ang singsing ng ama para hindi ito makilala ng matatandang doktora. Payat na kasi ang pangangatawan ng ama niya ngayon at malaki na ang ipinagbago nito sa dating itsura. Nalaman din ni Lyra na may mga droga ang naroon sa dugo ng kanyang ama. Siya mismong nagkandak ng laboratories ng kanyang ama. Napag-alaman ni Lyra na may sangkap ng Z-drugs ang naroon sa dugo ng kanyang ama. Ang matagal na paggamit ng drogang ito ay nagdudulot ng demensya sa isang tao. Wala pang resulta sa pag-iimbestiga ni Diego kung saan nanggaling ang matanda. Kung anong nangyari kay Dr. Jones Vega sa loob ng iilang taon matapos ang early retirement nito sa ospital sa edad na 55.
Nagpatawag naman ng board meeting si Amalia sa mga direktor ng ospital para sa darating na anniversary ng San Aurelio Medical Center. Sa iilang taong pamamahala niya rito, wala naman siyang ganoong nakasalamuhang problema. Nitong huling mga araw, nagkaroon siya ng problema sa viral video patungkol sa nangyaring pambubuli ni Trina at sa management ng ospital. Pero dahil sa maagap na aksyon ni Doc Lira Santiago, napigilan ang masamang opinyon ng mga tao sa kanila. Na-take down na rin ang video mula sa internet kaya hindi na gaanong nag-alala si Amalia. Ngunit sinalakay ng kaba ang kanyang puso nang makaharap niya sa ward ang matandang pulubing inaalagaan ni Doc Lira. Kahit payat ng pangangatawan nito ay pamilyar kay Amalia ang mukhang yun. Kamukha ito ng asawang si Jones. Hello, sir. Kumusta na po ang pakiramdam niyo? Kinakabahang tanong niya sa matanda. Sa awa ng Diyos, okay naman. Lagi akong tinadalaw ni Lira. Yung maganda at mabait na doktor ninyo, ma'am. Magalang na sagot naman ng matanda. Nasaan na pala ang pamilya niyo, sir? Tanong ulit ni Amalia na hindi maalis ang kanyang mga mata sa mata ng lalaki. Wala akong maalala, ma'am. May demensya raw ako, sabi ni Doc Lira. Pero gagaling naman raw ako. Nakangiting wika ng matanda na sumilay pa ang dalawang beloy sa kanyang pisngi. Kumabog ang puso ni Amalia sa nakita. Kilalang kilala niya ang lalaking ito at hindi siya maaaring magkamali. Ang matandang pulubing ipinagtabuyan ng management ng ospital ay ang asawa niyang si Jones. Nagmamadaling lumabas ng ward si Amalia at hindi sinasadyang mabangga si Doc Lira Santiago na papasok ng ward. Bit-bit ang mga medical files ng iilang pasyente niyang nasa ward. Oh, Chairwoman Amalia. Good morning. Napadalaw ka rito sa ward. Tanong ni Lira na nakangiti. Oh yeah, kinukumusta ko lang ang kalagayan ng matandang pulubi na tinulungan mo, Doc Santiago. Sagot naman ni Amalia na ikinalma ang sariling dibdib sa pagre-rikuton sa harapan ni Dr. Santiago. Okay na po ang matanda, Chairwoman. Saka madi-discharge na siya ngayon. Nakonta ko na rin po ang pamilya niya. Nakangiting wika naman ni Lira. Nakontak mo ng pamilya niya? Saan? I mean, taga saan ang matandang yan at sinong pamilya niya? Sunod-sunod na tanong ni Amalia. Mas lalo pa siyang kinabahan sa sinabi ni Lira. Hindi pwedeng malaman ng lahat ang nangyari sa founder ng ospital. Hindi pwedeng bumalik ang alaala ni Jones. Habang nakatitig siya kanina sa mukha ng asawa, ay confused pa ito ni hindi man lamang siya nito nakilala. Yung pamilya niya, taga roon sa squatters area ng San Martin. Saka mahirap lamang sila, Chairwoman, kaya wala silang pampagamot sa kanilang ama. I see. Nabunutan ng tinik sa dibdib si Amalia dahil sa narinig na sinabi ni Lira. Hindi pwedeng si Jones yun. Hindi rin naman tumawag sa kanya ang mga taga-mental hospital. Wala namang balita sa kanya na nakatakas ang kanyang asawa. Kaya malamang ay nagkakamali lamang siya kanina sa nakita. Malamang ay kamukha lamang ni Jones ang lalaking ito. Pero gustong makasigurado ni Amalia, kaya pagkatapos ng board meeting ay pupuntahan niya si Jones mamaya. Pero habang nasa kalagitnaan siya ng meeting, kasama ang mga board of directors ng ospital, biglang pumasok ang kanyang anak na si Stacy. Galit na galit itong lumapit sa kanya na ikinagulat niya. What's this, Mommy? Tanong nito at inihampa sa kanyang harapan ang isang papel. Stacy, I am in the meeting. Patapusin mo muna kami. Bastos ka talaga. Asik niya sa kanyang anak. Ni hindi man lamang pinag-aksayahan ni Amalia ng oras na tingnan ang papel na dala na Stacy. Wala akong pakialam sa board meeting na to. Kayo,
Hindi niyo ba alam na matagal na kayong niloloko ng chairwoman niyo? Nawawala si Daddy. At hindi totoong nag-retire na siya at nasa ibang bansa. Hiyaw ni Stacy. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Stacy mula kay Amalia. Napasinghap ang lahat ng directors na naroroon dahil sa narinig na sinabi ni Stacy. Lalong ikinagulat ng lahat ang ginawang pagsampal ni Amalia sa kanyang anak. The meeting is dismissed. Umalis na kayong lahat ngayon din! Utos ni Amalia na namumula sa galit ang pisngi. Isang happy-go-lucky ang anak na si Stacy. Hindi ito kailanman nakikialam sa management ng kanilang ospital. Higit sa lahat, isa itong papa's girl, kaya hindi ito mapalagay habang hindi makita ang kanyang ama. Noong una, okay naman ang lahat dahil nakikita nito si Zone sa VB Hall. Nagtataka nga lamang si Amalia kung bakit hindi nangungulit si Stacy sa kanya na kausapin ang kanyang ama. Kaya gulat na gulat si Amalia sa inaasta ngayon ni Stacy. Where's Daddy? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang daddy ko. Sunod-sunod na tanong ni Stacy na namumula ang mga mata. Kumalma ka muna. Ano bang problema mo? Tanong ni Amalia sa kanyang anak. You lied to me. Wala si Daddy sa bahay bakasyonan natin sa New Zealand. Galing ako doon. At sinabi sa akin ni Tito at Tita na hindi kailanman nagpunta ng New Zealand si Dad. Mommy, why must you lie to me? Tanong ni Stacy na tuluyan ng napaluha. Itinaas nito ang mga papel na kanina pa inihahampas sa harapan ni Amalia. Kinuha niyang mga papel na yon at binasa. Mga papel na galing sa airlines, nagpapatunay na walang record na lumabas ng bansa ang kanyang ama. Tell me, Mommy, why must you lie to me? About this and where is Daddy? Muling tanong ni Stacy sa kanyang ina. Nangihinang napaupo si Amalia sa naroong upuan. Tila siya nauupos na kandila. Ngayong natuklasan na ni Stacy ang kasinungalingan niya. Hindi mapigilan ni Amalia ang pagtulo ng luha sa mga mata. Bakit nga ba sila humantong sa ganitong sitwasyon? Ang isang dating masayang pamilya na meron sila ay bigla na lamang naglaho dahil sa babaeng si Clarita de Silva. Ang dating masaya at matatag na pamilya nila ay nasira sa isang minsang pagkakamali ng kanyang asawa. Isang bagay na hinding-hindi kayang tanggapin ni Amalia. Mommy, answer me! Sigaw ni Stacy. Gusto mong malaman? Nasa mental hospital ang daddy mo. Nabaliw siya matapos siyang makagawa ng kasalanan sa pamilya natin. Hiyaw ni Amalia sa kanyang anak. What? Anong kasalanan ni Dad sa atin? Napakabuting tao ni Daddy, Mom. Hindi makapaniwalang tanong ni Stacy. Mabuting tao ba ang kumabit sa ibang babae? Mabuting tao ba ang magkaroon ng anak sa ibang babae? Wala kang alam, Stacy! No, hindi ako naniniwala sa iyo, Mommy. Ipinasok mo si Daddy sa hospital ng mga baliw dahil nais mo ng kapangyarihan. Gusto mong maging chairwoman ng ospital. Sa ospital na hindi mo pinaghirapan. Sa ospital na pinaghirapan ni Daddy at ng kaibigan niyang si Clarita de Silva. You just wanted money, fame and power. Ang sama mong tao! Sigaw ni Stacy sa kanyang ina. Oo! Gusto kong palitan ang ama mo sa pagiging chairman ng ospital. At hindi ako papayag na mapunta kay Clarita de Silva ang kapangyarihan ng ospital. Ni Singkong Kusing, hindi ko ibibigay kay Clarita at sa anak niya. Nakangising sagot ni Amalia kay Stacy. But Mommy, matagal na yun. Hindi sinasadya ni Daddy dahil lasing siya nung may nangyari sa kanila ni Tita Clarita. At saka, hindi naman nanggugulo si Tita Clarita sa pagsasama niyo ni Daddy, di ba? Di ba nga lumayo pa siya sa atin? Iniwan niya ang ospital. Ni hindi nakilala ni Daddy ang anak nila.
So anong problema mo doon, Mami? Sigaw naman ni Stacy sa kanyang ina. That woman is a treacherous snake, Stacy! Anong malay ko kung isang araw ay bigla siyang babalik at makikihati sa kayamanan ng ama mo at ang bastardo niyang anak? And I need to do something para burahin sila sa mundo! Nakatawang wika ni Amalia sa kanyang anak na tila ba napapaliw. Mami, anong ginawa mo? Tanong ni Stacy sa kanyang ina. Pinasunog ko ang tinitirhan nilang apartment. Ipinasunog ko ang mag-ina ni Jones nang wala na akong katatakutang pwedeng babalik para sirain ang pamilya natin, anak. Hindi ba ang talino ko, Stacy? Mama, nagawa mong pumatay ng tao, Mami? Dinamay mo pa ang inosenteng kapatid ko sa kasamaan mo? Mami, ikaw ang may pakana sa sunog nung nangyari sa apartment sa bayan? Mami, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Stacy sa kanyang ina. Pinahid ni Amalia ang luha sa mga mata. Wala siyang kasalanan at ginawa niya lang naman ang tama para sa kanilang pamilya. Ginawa ko lang ang nararapat kay Clarita. Mami, mamamatay tao ka, Mami! Isa kang kriminal! At pati ang inosenteng kapatid ko, tinamay mo! Ang sama-sama mong tao! Nanlilisik ang mga mata ni Amalia na nakatitig kay Stacy. Muling tumapong mabibigat na mga kamay ni Amalia sa mukha ng kanyang anak. Ang sakit na nadarama niya na kahit sarili niyang anak ay hindi lamang siya magawang kampihan, ni hindi man lang naniniwala sa kanya sa Stacy. Sa halip ay siya pa ang ginawang makasalanan ng kanyang magaling na anak. Sa mga mata nito ay siyang masama. Si Jones at Clarita ang maputi. Where are you going, Stacy? Hindi pa tayo tapos! Pulalas ni Amalia na muling pinahid ang luha sa mga mata. Kay Daddy, pupuntahan ko si Daddy sa mental hospital at ilalabas ko siya doon! Sigaw ni Stacy sa kanyang ina. Mas lalong kinabahan si Amalia sa narinig na sinabi ni Stacy. Hindi siya papayag na babalik sa kanila si Jones, lalo na ngayong hindi pa sila naging ayos ni Stacy. Hindi na siya papayag na babalik pa si Jones sa pamilya nila. Alam ni Amalia na kapag naging maayos na ang utak ni Jones ay hahanapin na naman ito ang anak nila ni Clarita. Hindi pwedeng lumabas ang katotohanan na matagal nang nailibing sa limot. Tinawagan ni Amalia ang mental hospital at sinabing ilipat sa isolation ward si Jones. Hindi ito pwedeng makita ng kahit na sinong bisita, kahit pa si Stacy. Subalit, nawindang si Amalia matapos marinig ang sinabi ng staff na pinagkakatiwalaan niya sa mental hospital. Isang buwan na simula noong nakatakas ito sa mental at hinahanap na nila ito, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito matagpuan. No. Could it be that the old beggar in the ward is Jones? Pulalas niyang napatakbo sa ward ng ospital. Kailangan niyang iligpit si Jones. Hindi pwedeng mapurnada ang lahat ng kanyang mga plano. Habang si Lyra na i-record ang lahat ng pag-uusap ng mag-inang Amalia at Stacy. Nakatulog ang nagbabantay ng monitor. Matapos niyang lagyan ng pampatulog ang kaping iniinom nito. Kaya heto, malayang na i-record ni Lyra ang lahat ng pag-uusap ni na Stacy at Amalia mula sa boardroom. Wala palang alam ang panganay na anak ni Jones Vega sa nangyari sa ama. Bulag ito sa lahat ng pangyayari sa kanilang pamilya, pati na rin sa mga kasalanang ginawa ng ina nito. At kumampi pa ito sa kanila ng kanyang ina. Kahit papano, gumaan ang loob ni Lyra sa natuklasan. Mabuting tao ang kanyang kapatid at kinikilala pa siya nitong kapatid.
Nagmamadaling lumabas ng monitoring room si Lyra. Kinuha niya ang USB at kumopya ng video mula sa boardroom. Kailangan niyang itago ang amang si Jones Becca mula kay Amalia habang wala pa ito sa tamang pag-iisip. Baka sa oras na ito, tapos na ang discharge paper ng matanda. Kaya kailangan niya nitong itago bago pa man malaman ni Amalia na nakatakas na ito sa mental hospital na pinagkukulungan nito sa asawa. Ouch! Ano bang problema mo? Sigaw ni Madison na tumilapon matapos mabangga ni Lyra. I'm sorry. Nagmamadali ako, Doc Maddie. Paghingi ng tawad ni Lyra. Ang tanga naman, ni hindi man lang makatingin sa daraanan. Reklamo ni Madison. Pasensya na. Okay ka lang naman, di ba? If you'll excuse me. Ani ni Lyra na nagmamadaling tumakbo papalayo. Napansin naman ni Madison ang USB na nahulog galing sa bulsa ni Lyra. Pinulot ito ni Madison at wala sa sariling isinilid sa kanyang bag. Tanga! Napangising wika niya. Hindi niya isasauli kay Lyra ang USB na yun. Katangahan ni Lyra kung bakit nalaglag yon sa kanyang bulsa. Kung importanteng patient files ang laman ng USB na yun, ay wala siyang pakialam. Si Lyra naman ang mamumroblema sa bagay na yun at hindi siya. Habang si Lyra nagmamadaling tumungo ng ward, saktong pagdating niya doon ay wala na ang matanda. Kaya takot na takot si Lyra na nagmamadaling nagtanong sa nurse station na discharge na ang matanda at ayon sa mga ito, lumabas na ng ospital. Tinakbo ni Lyra ang exit ng ospital. Wala siyang pakialam sa mga nakakasalubong na bumabati sa kanya. Ang mahalaga, matagpuan niya ang ama na wala pa sa sariling katinuan at kailangan niya itong mailigtas sa panganib kay Amalia. Manong! Halos mapugto ang hininga ni Lyra dahil sa pagsigaw. Patawid na ng kalsada ang matandang lalaki nang biglang may isang rumaragasang sasakyan ang papunta sa kinaroroonan nito. Hindi alam ni Lyra kung gaano kabilis ang tinakbo niya bawat segundo. Itinulak niyang matanda sa kinatatayuan nito kaya ang katawan ni Lyra ang nahagip ng sasakyan. Gumulong-gulong ang katawan ni Lyra at duguan sa sementadong kalsada. Habang ang sasakyan ay mabilis na lumayo sa lugar na yon at tumakas na. Nagulat ang matanda sa nangyari. You need to go. Pumunta ka sa address ito. Hindi ka pwede makita ni Amalia. Mahinang wika ni Lyra na sumusuka ng dugo. Dr. Lyra! Namilog ang mga mata ng matanda. Hindi siya papayag na may isang buhay pang mawawala dahil sa kanya. Pagod na siyang magtago, pagod na siyang maging duwag at sa pagkakataong ito, haharapin niya na ang lahat. Hindi niya bibiguin si Dr. Lyra Santiago. Hindi na nawala sa isipan ng matanda ang mga katagang sinabi sa kanya ni Lyra. Muling pinagtagpo ng Diyos ang landas natin. Kailangan mong gumaling para mabigyan ng hustisya yung nangyaring sunog noon. Kailangan kita, Jones Vega. Kaya bumalik ka na sa katinuan mo. Ito ang mga katagang gumising sa katinuan ng matandang pulubi na hinimatay sa labas ng ospital. Ang matandang tinulungan ni Lyra, siya si Dr. Jones Vega at siyang founder at may-ari ng matayog na ospital na nasa kanyang harapan. Ginamit ni Jones ang natitirang lakas ng kanyang katandaan at binuhat ang dalawang braso ni Lyra. Sinalubong naman siya ni Dr. Bobby na kasalukuyang nasa emergency room. Bob, prepare the bed. Ako mismo ang susuri kay Dr. Lyra. Maautoridad na wika ni Jones Vega sa naguguluhang doktor. Kilala mo ako? Hindi makapaniwalang bulalas ni Doc Bobby. Bobby, move! Time is running! Aniyang tinapik-tapik ang braso at nagmistula bang may relos doon. Doc Jones, ikaw nga, bumalik ka!
Namilog ang mga matang bulalas ni Bobby. Now! Move! Lyra needs me right now! Mabilis na nag-disinfect ng katawan si Jones. Sinuotan naman ito ni Bobby ng puting gown at inabutan ng gloves. Matapos ang ilang minutong pagsusuri, nabunutan ng tinik si Doc Jones nang malamang wala namang gaanong pinsala sa katawan ni Lyra, maliban sa sugat nito sa ulo at iilan sa balikat at braso. Wala nang pinsala pang natamo ang dalaga. Maya-maya lang, inilipat niya ito ni Dr. Jones Vega sa isang private room. Nagkagulo naman ang lahat ng nurse nang malaman na ang matandang pulubing tinulungan ni Doc Lyra ay ang kanila palang founder na matagal nang nagretiro. Nagmamadali namang umuwi ng bahay si Madison. Hindi niya makontak si Amalia. Kanino niya pa ito tinatawagan, ngunit hindi ito sumasagot sa mga tawag niya. Naabutan niyang kapatid na umiinom ng alak sa loob ng minibar. Umiiyak ito. Ate, may nangyari sa ospital kanina. Nagbalik na si Kuya Jones. Nakalabas yata siya ng mental hospital. Yung matandang pulubing itinaboy ni Trina noong nakaraang araw. Siya si Kuya Jones. Pagre-report ni Madison sa kanyang kapatid. Yes, I know. Tipid na sagot ni Amalia, sabay tungga ng alak mula sa bote. Ate, ano ba talagang nangyayari? Hahayaan mo na lang ba si Kuya na lumabas sa publiko? Paano kung hahanapin niya muli ang anak nila ni Clarita? Nag-aalalang tanong ni Madison kay Amalia. Kahit halongkatin pa niyang buong mundo, hindi niya mahahanap si Clarita at ang kanilang anak. Patay na sila, Madison! Bulyaw ni Amalia na tumungga muli ng alak. Pagod na umiiyak si Amalia. Hindi niya na kayang lumuha pang muli at masaktan sa kataksilang ginawa sa kanya ni Jones. Para kay Amalia ay napakahirap magpatawad sa isang taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Kahit na ilang beses pang lumuhod sa harapan niya si Jones, hindi niya ito mapapatawad. Kaya niya nga nagawa ang isang kasalanang mortal dahil sa galit na nadarama niya kay Clarita at sa anak nito kay Jones. Ayaw niya ng kahati mula sa asawa, sa yaman nito at sa ospital na pagmamay-ari ng kanyang asawa. Anong gagawin natin? Baka balikan ka ni Jones. Hindi niya gagawin sa akin ang mga bagay na yan, Madison. Ibabalik ko siya sa ospital sa araw ng anibersaryo ng San Aurelio Medical Center. Sa ngayon, hayaan na muna natin siya sa lahat ng gagawin niya sa ospital. Ani naman ni Amalia. And what about Lyra? Kung hindi dahil sa kanya, hindi makababalik sa tamang pag-iisip si Kuya. Nakapamewang na tanong ni Madison. Bukas na bukas, paaalisin ko siya sa ospital. Walang lugar sa SAMC ang mga kagaya niyang sobrang matalino. Baka siya pang maging dahilan para muling mahukay ang mga kasalanang ibinaon ko ng ilang taon nang nakalipas. Bulalas ni Amalia na napasandal sa sofa at pumikit. That is good decision, ate. Yun kung nabuhay pa siya matapos ko siyang nabangga. Siya ang nasagasaan ko kanina, instead of Jones. Hindi naman nila siguro ako nakilala, Madison. Ibang sasakyan ang ginamit ko kanina. Muling tumungga ng alak si Amalia. Ikaw pala talagang gumawa ng bagay na yun? Paano kung mahuli ka ng mga pulis? Kinakabahang tanong naman ni Madison sa kanyang kapatid. Kung ayaw niyang manatili sa mental hospital bilang kaparusahan sa kasalanan niya, Maddie, mas mabuti pang patayin ko na lang si Jones. Kesa naman, magiging masaya siya kasama sina Clarita at ang anak niya. Mas mabuti na yung walang sino man sa aming dalawa ang magiging masaya. Mas mabuti pang patayin ko na lang siya. At anong karapatan niyang maging masaya matapos niya akong pagtaksilan, ha? Luhaan ang mga mata ni Amalia habang nakatitig sa kanyang kapatid. Mahigpit na niyakap ni Madison si Amalia.
Ikinalma niya ito dahil hindi pwedeng makita ni Stacy ang ganitong kalagayan. Sobrang lasing na ito at lahat ng kasalanan ginawa nito ay binabanggit ni Amalia. Tama na yan, magpahinga ka na. Everything will be fine, okay? Ako na ang bahala. Sisilipin ko lang ang sitwasyon sa ospital. Nais kong malaman kung anong nangyari kay Dr. Santiago. Ani ni Madison sa kanyang kapatid. Gineya niya na ito papasok ng kwarto nito upang matulog na at makabalik na siya ng ospital. Hindi ko akalaing magiging sakit pa ng ulo ko si Dr. Santiago. Inaasahan ko magiging magaling siyang doktor sa ospital. Pero sa nakikita ko sa pag-uugali niya, mahirap siyang rendahan. Habang tumatagal, mas lalo kong naaalala si Clarita sa kanya, Maddie. Kahit nakapikit na si Amalia, ay nagsasalita pa rin ito. Sinabi ko na sa iyo, pero hindi ka nakinig sa akin. Ang kagaya ni Lyra ay mahirap rendahan. Sagot naman ni Madison na napapailing na lamang. Tigilan mo na ako sa paninisi mo, Maddie. Tawagan mo si Stacy. Kanina ko pa siya tinatawagan. Pero hindi niya ako sinasagot, Madison. Galit sa akin ang anak ko. Malungkot na saad ni Amalia. Hayaan muna natin si Stacy, okay? Tsaka kung nagtatampo yun sa'yo, magpahinga ka na. Ako na muna ang bahala sa lahat. Wika naman ni Madison. Naaawa siya sa kanyang kapatid. Simula pa man noon ay naiinggit na ito kay Clarita de Silva dahil palagi itong nakatayo sa tabi ng asawang si Jones Vega. Sinasabi ng lahat na kung si Clarita ang naging asawa ni Jones ay sobrang perpekto sana ng tandem ng dalawa. Nanatili si Amalia sa tabi ni Jones na laging nasasaktan. Para sa kanyang kapatid ay walang assurance ang relasyon kay Jones kapag nariyan palagi si Clarita. Kaya gumawa siya ng paraan para ilayo si Clarita sa asawa. Pero hindi akalain ni Madison na aabot sa sukdulan ng kasamaan ng kanyang kapatid matapos matuklasan ang pagkakamali ni Jones at Clarita. Nagkaroon kasi ng anak ang mga ito. Unti-unting nahulog si Jones sa partner niyang si Clarita de Silva. Samantala, sobrang nag-aalala si Doc Laila at Doc Bobby sa kanilang kasamahang doktor. Halos hindi sila umaalis sa tabi nito. Kasama nila sa ward si Dr. Jones Vega na tahimik lamang habang mayat-maya chinecheck ang vitals ni Lyra. Ano nangyari kay Lyra? Tanong ni Jeko nang makarating ito. Diego, iniligtas niya si Dr. Jones na nasagasaan na sana ng sasakyan kanina. Doon sa labas, nahagip ang katawan ni Lyra at hindi na niya naiwasan ang sasakyan. Paliwanag ni Bobby sa kaibigan ni Lyra. Kumusta si Lyra? May pinsala ba sa kanya? Puno ng pag-aalalang tanong ni Jeko sa mga naroon. Okay na siya. She's out of danger. At nai-report na namin sa mga pulis ang pangyayaring ito. Binigay na namin sa mga pulis ang kuha ng CCTV ng ospital na to for further investigation sa nangyari kay Lyra. Paliwanag ni Jones. Alam kong kagagawa na naman ito ng asawa mo, Doc Vega. Naikuyom ni Jeko ang kanyang kamao sa galit. Hindi pa tayo sigurado, iho. At saka wag mo munang pagbintangan kaagad si Amalia. Alam kong hindi mabuting tao si Amalia. Pero alam kong hindi niya kayang pumatay ng tao. Sagot naman ni Jones Vega. Napatawa si Jeko, isang tawang nakakainsulto. Inis na inis siya sa pamilyang ito. Wala siyang kasalanan noon sa mga ito para madamay ang buong pamilya nila sa kasalanan ni Jones. Nagkakamali ka sa pagkakakilanlan mo sa asawa mo, Doc Vega. Ang asawa mo ang nag-utos noon para ipasunog ang apartment na tinitirhan namin. Kaya namatay ang mga magulang namin ni Lyra. Hindi napigilan ni Jeko na isumbat kay Jones ang katotohanan. Diego, tama na.
Pagpipigil ni Lyra sa kaibigan, hindi pwedeng sabihin ni Diego kay Jones ang tungkol sa bagay na ito. Masisira ang kanilang planong sorpresa para kay Amalia at baka makatakas pa ito kapag nagpadala si Diego sa bugso ng kanyang damdamin. Lyra, you're awake. Tinakot mo ko kanina. Takot na takot ako nang tumawag sa akin si Bob at sinabi nangyari. Lyra, you're the only family that I have. Kaya hindi mo ko pwedeng iwanan. Napapatulo ang luha sa mga mata ni Diego. Mahigpit na niyakap niya si Lyra. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isip niya kanina noong halos paliparin niya ng sasakyan para lamang makarating kaagad sa ospital. Hindi kayang tanggapin ni Diego kapag nawala pa sa kanya si Lyra. You promised me na walang mangyayaring masama sa'yo habang nagtatrabaho ka sa ospital na to. Pero hindi ka tumupad sa usapan. Hindi na ako papayag. Nababalik ka pa rito, Lyra. Hinaplos ni Diego ang mahabang buhok ng dalagang doktora. Listen, I'm fine. Walang masamang nangyari sa akin, Diego. At hindi na ito mauulit pa. Pangako. Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang malamig na kamay ng kanyang kaibigan. Nahuli na ba ang driver ng sasakyang yon? Tanong ni Diego matapos pakalmahin ang sarili. Hindi pa, sir. Pero soon, mahuhuli din yun. Ani ni Lila. Duda si Diego sa sinabing yun ng babae. Kilala niya si Amalia. Kaya nitong magbayad ng malaking halaga para lamang itago ang katotohanan, kagaya ng ginawa nito noon na sunog sa kanilang lugar. Kahit si Amalia ang sumunog sa lugar na yun, ay naghanap ito ng ibang taong pwedeng sumalo ng kanyang kasalanan. Ang lalaking dumaan lamang sa lugar na yun at nagyosi ang siyang sumalo ng lahat ng kasalanan niya matapos nitong bayaran ng malaking halaga ng pera. Kaya ding ulitin ni Amalia na magbayad ng mga pulis at isang tao para umamin sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Kaya hindi ito mapapalampas ni Diego. Siya mismo ang kikilos at maghahanap sa kriminal na sumagasa kay Lyra. Hindi ito basta isang coincidence lamang. Sinadyang banggain si Doc Vega na nagdulot ng kapahamakan kay Lyra. Kung alam lang sana nito ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ni Lyra, pero hindi pa ito ang tamang oras. Magpagaling ka. Aasikasuhin ko lang ang kasong ito. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa pangyayaring ito. Okay? Isang matamis na ngiti naman ang gumuhit sa mga labi ni Lyra at tinanguan ang kaibigan. Bobby, ikaw na muna ang bahala kay Lyra. May aasikasuhin lang ako. Tinapik ni Diego si Bobby sa balikat. Bago ito lumabas, binalaan ito si Jones Vega na ilayo ang asawang si Amalia kay Lyra. Kapag may masamang nangyari kay Lyra, mananagot sa kanya ang mag-asawang Jones at Amalia. Pagdating ni Diego sa opisina ng mga pulis, ay nahuli na ang driver ng sasakyang bumongga kay Lyra. Reckless driving ang kaso nito at driving under the influence of alcohol. Napapangisi na lamang si Diego na kinukuha ang bawat detalye sa nangyaring aksidente, pati na rin ang pahayag ng driver. Pero hindi ganoon kaliit ang utak ni Diego para hindi pagdudahan ang buong proseso ng imbestigasyon ng mga pulis. Matapos makalabas ng presinto, nagulat na lamang si Diego nang isang babae ang lumapit sa kanya. Napakaikli ng short nito at off-sleeve ang upper na suot nito na halos lumuwa na ang dibdib. Ikaw ba si Diego Sebastian? Na kaibigan ni Doc Lyra Santiago? Seryosong tanong nito. I am. What can I do for you? Tanong ni Diego na nakakunot ang noo. May ebidensya ako na si Dr. Amalia Vega ang sumagasa kay Dr. Lyra. Hindi si Doc Lyra ang target niya, kundi ang asawang si Jones Vega. Pagtatapat ni Stacy. Pumasok ka sa loob ng kotse ko.
Anong pangalan mo? Tanong ni Jeko sa babae. Nagulat si Jeko nang sunod-sunod ang pagtulo ng luha ng babaeng kaharap nang makapasok sila sa loob ng kotse. I'm Stacy Vega. Anak ako ni Jones at Amalia Vega. Hindi ko na kayang kasama ni Mommy. She killed my sister. And now, she wants to kill my father too. Eto ang rehistro ng car ni Mommy from LTO na nagpapatunay na pag-aari niya yung car na nakasagasa at ang kuha ng dashcam ko. Nasa labas ako ng hospital nang mangyari ang pagsagasa niya kay Daddy. Susunduin ko sana si Dad sa hospital. At ito naman ang recordings ng usapan namin ni Mommy tungkol sa pag-amin niya sa krimeng ginawa niya. Umiiyak na wika ni Stacy. Bakit mo to ginagawa sa ina mo? Kulat na tanong ni Jeko kay Stacy. Dahil hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang pumikit sa lahat ng kasalanang ginawa niya. Hindi ko na kayang dadalhin na lamang sa konsensya ang ginawa niya sa kapatid ko. Gusto kong magkaroon ng kapatid noon, pero ayaw niyang magkaanak pa. Kaya sobrang saya ko nang malamang may kapatid na ako kahit pa anak ni Daddy sa labas. Pero pinatay siya ni Mommy kasama yung ina niya. Hindi ko na kayang kasama ni Mommy ko. Napahagulhol na lamang si Stacy. Ikinalma ito ni Jeko bago dinala sa ospital para magkitang mag-amang Jones Vega. Sa paglipas ng mga araw, nakahanda ng lahat ng ebidensya nila laban kay Amalia Vega. Pero patuloy ang pagkukunwari ni Lyra habang nagtatrabaho sa loob ng ospital. Nakuha niya ng lahat ng lumang dokumento na nagpapatunay na silang dalawa ni Jones at Clarita ang may-ari ng ospital nito. Higit sa lahat, nasa kamay na ni Lyra ang lahat ng listahan ng mga taong napatay noon sa sunog sa apartment na magkakatabi matapos sunugin iyon ni Amalia. Habang masaya naman si Amalia, nalalapit na ang ika-65 kaarawan ni Jones. Balak niyang ibalik sa loob ng mental hospital ang asawa. Sa ganitong paraan, mananatiling nakatagong nakaraang kasamaan niya. Tahimik lamang ngayon si Jones pero wala nang tiwala pa si Amalia sa asawa. Baka isang araw ay isuplong na lamang siya nito. Handa na bang lahat para sa birthday ni Jones, ha? Madison? Tanong niya sa kanyang kapatid. Handa na at narito na ang lahat ng bisita natin. Sigurado ka? Dito sa SAMC natin isa-celebrate ang birthday ni Kuya? Tanong ni Madison sa kapatid. Of course, Maddie. Hindi na magbabagang plano ko. Nakangiting sagot ni Amalia. Ang sayo pa naman ng Stacy. Malungkot na saad ni Madison habang tinatanaw si Stacy at Trina na magkatulong na naglalagay ng mga alak sa mesa. Okay lang yan, Maddie. Kapag na-trigger na ang utak ni Jones sa sunog na inihanda natin, magwawala siya at lalabas na balo siya. Maibabalik ko na siya sa mental hospital. Am I brilliant, sister dear? Nakangiting tanong ni Amalia sa kanyang kapatid. Very brilliant. Siya nga pala, nakakulong ng driver na inutusan mong umamin sa pagsagasa kay Doc Lyra. Bulong ni Madison sa kanyang kapatid. Very good. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng 10% na share sa SAMC kapag bumalik na sa ayos ng lahat. Saka, hayaan na lang natin si Doc Lyra. We need her para manatiling sikat ang ating ospital. Kailangan nating ang galing niya, Maddie. Maya-maya lang, sinalubong ng masayang si Amalia ang pagdating ng asawang si Jones. Alam niyang hindi na maibabalik pa sa dati ang lahat. Ang dating masaya nilang pagsasama dahil sa kasalanang nagawa ni Jones sa buhay nila. Kaya hindi niya napapayagan pang makabalik si Jones sa dating buhay nito sa ospital na masaya lang at tinitingala ng lahat. Sinenyasan niya si Madison na ihanda ang pagsisimula ng celebration ng 65th birthday ni Jones
kung saan ilalabas nilang audiovisual presentation ng mga larawan ni Jones. Kinapa ni Madison ang USB sa kanyang bag at iniabot ito sa music technician. Habang nag-host si Madison, napapangiti na lamang siya. Sa loob kasi ng USB na yun ay hindi larawan ni Jones ang naroon, kung hindi mga hospitalization record ni Jones galing sa mental hospital at ang video ng sunog na sa huli para i-trigger ang takot sa utak ni Jones. Sapat na yun para magwala ang matandang doktor at patunayan ang kabaliwan nito. Daddy, happy birthday. Bulong ni Stacy sa kanyang ama. Salamat, anak ko. Malungkot na saad ni Jones. Palingalinga siya at hinahanap sa mga mata si Doc Lira, ang doktor na pangalawang beses nang iniligtas siya sa kapahamakan. Sumilay ang ngiti ni Jones nang makita ito sa isang tabi kasama sina Bobby at Jeko. Daddy, look. Narito na pala si Dr. Lira. Ayun no. Kasama niya si Doc Bobby at Diego. Bulalas ni Stacy. Napansin ko lang, mas naging close na kayo ngayon ni Doc Lira, anak. Yes, Daddy. Grabe, ang galing pala niya. At nang dahil kay Lira, na-inspire akong ipagpatuloy ang medical journey ko, Daddy. I wanted to pursue my dream.